ikaw ang gusto ko. Destiny Radio, tadhana natin to. Destiny Radio, ikaw ang gusto ko. Destiny Radio 96.7 Destiny Radio. Saya lang. Say it like you mean it. Anong pakialam mo naman sa tropa niya, di ba? Alam mo yun, ba't ako maghahabol sa kanya? Eh, ang ganda-ganda ko. Ako na nagsaing, ako pa naghugas, ako pa naglilinis. Eh naman na. Feelings you can't hide. Ginawa ko naman ang lahat. Pero bakit parang kulang pa rin? Bakit parang laging kasalanan ko? Dear Diaries at Destiny Radio. Latina ka-Destiny. Hello sa mga Latina. Ay, ang ganda ni ate, oh. Latina, oh. Ganda, oh. Eh, nabasahan ng ulan. Latitina. Yung ano, maganda ka, tas basa ka ng ulan. Hindi ka na Latina. Ang tawag na sa'yo doon ay Latitina. Yung maganda ka naman, tapos medyo may pagka, medyo bargas yung mo. Yung ugali mo. Yung medyo maganda ka pero mas malakas ka sa akin mag-inom, ate. Ang tawag sa'yo, latinggera. Iisip pa tayo ng word. Ano ba magandang word, Kuya Boyet? May naisip ka? Wala. Wala ka na namang ambag, Kuya Boyet. Ano na? No comment na. Si Kuya Boy dito, no comment, oh. Hi, Ma'am Flores. Si Ma'am Flores, Latina ka ba? Ako, naiibigan ko yung itsura ko ngayon. Sa mga gusto na mga naku-curious sa itsura ko ngayon, nasa live po tayo sa Facebook. Puntahan nyo kami sa DZDG, Destiny Radio. That's our Facebook. And, by the way, nag-upload kami ng mga replays ng mga shows ng Destiny Radio sa ating YouTube channel. So, you can go there and i-search mo lang sa search bar, DZDG, Destiny Radio, and makikita mo na kami. Okay yon? Okay yan. Diba? I-subscribe ka na din dyan and i-like mo na yung mga videos namin. Of course, i-on mo na yung notification bell para pag nagpo-post kami, nanonotify ka. Araw-araw nagpo-post. So, araw-araw ka manonotify. Dahil din namin ina-upload yung yung aming podcast, na Tadhana Talks podcast namin yan, ha. So, available siya sa YouTube. Mapapanood nyo siya dyan. Kung ano mga bagay na pinag-uusapan namin. Parang yung last na episode 2, I think yung naka-upload sa YouTube channel. Ang pinag-uusapan namin doon is Usapang X. At may isang DJ doon na nagpanggap na tubig. Mapuntahan lang yung kanyang minamahal. Aba! Kita mo hanggang saan ang kaya mong abutin para sa iyong pag-ibig, para sa iyong minamahal, 'di ba? Kaya mo bang magpanggap na tubig din? Kasi isa namin ka-DJ dito, itatago natin sa pangalang Jiro. Nagpanggap siyang tubig, mapuntahan lang yung jowa. Kasi ano nga yun? Pandemic days, Kuya Boyet. Tanda mo, di ba, pandemic days, bawal tayo lumabas. Sabi ni Kim Chu, bawal lumabas. Sa mga nakakalabas lang, yung mga nagdi-deliver ng ng pagkain, yung mga nagdi-deliver ng tubig, yung mga ganyan, sila lang pwedeng lumabas Imagine mo, nagpanggap na tubig. Alam mo, akala ko talaga, magpapanggap siyang delivery boy ng tubig. Yan yung na-expect ko Magpapanggap siyang delivery boy ng tubig para siya makadaan. Ate, hindi, nagano siya. Nagpanggap siyang water jug. Kung paano niya ginawa, panoodin niyo. Kung panoodin niyo sa aming podcast, sa Tadhana Talks, uploaded na yan sa ating YouTube. Hanapin niyo doon. Dali, punta kayo doon, DZDG, Destiny Radio. Kung naka-curious kayo kung paano nagpanggap na tubig si Jiro Boy, puntaan nyo na yan dyan at inyong panoorin. Okay, kwento kami dun tungkol sa mga ex namin Nagkwento din ako tungkol sa ex ko, yung pinakamasalimuot na nangyari sa aking nakaraan. Na medyo may pagka K-drama ang dating nung hiwalayan moment. Kung curious din kayo kung paano yon, medyo ang scene is gabi, umuulan, may basta.
Para siyang Korean drama yung dati nga nung breakup scene na yun. So, kung curious ka dahil gusto mo malaman, punta ka sa YouTube namin at iyong panuurin, ha? Kung paano nakipaghiwalay si Papa Del sa ex niya. At kung paano siya nagmukhang Korean drama, ha? Paano siya nagmukhang K-drama. Pang Netflix Kuya Boyet Ang ganda nung pang Netflix, medyo dramatic yung dating Medyo sosyalan yung dating na. May pagpatong ng burger doon sa harapan ng mga sa harapan ng lahat, tapos sabi, Happy Mansari. Ganon, tapos tapos hiwala yan, ganon. Panoorin nyo, ha? Panoorin nyo. Pinaghirapan namin yun. Ay, this is dapat pinaghihirapan mo talaga. Mga ka-Destiny, dapat ay yung iyong kalusugan yan, di ba? Para malusog ka, kailangan umiinom ka ng Marcafe. Para lang healthy ba, di ba? Ako, isasuggest ko, uminom ka nito, Marcafe 10 in 1 plus 1 with brown rice extract. Yan ang iyong inumin, at yan ay may taglay na kakaiba yung kapeng yan. May purple corn na, may tunay na bigas pa. Yan po ay mayaman sa fiber na mabilis panunaw sa ating mga kinakainan. Mabibili po yan sa mga suking sari-sari stores, grocery, supermarket, butika, drug stores dito sa ating lugar. Available din sa Shopee, Lazada, and sa TikTok Shop. Sa 07 natin oras, sa bangko pa ng Pilipinas, magkaiba yung orasan sa kanan ko. Sa kanan ko, 10:07. Doon sa kaliwa ko, 10:06. Sa unahan ko, 10:08. Litong-lito na ako, Kuya Boyet! Yung sakit na ng ulo mo, nalito ka pa sa oras kasi hindi mo malaman alin ba dito yung tama. Tama na! Magbasa na lang tayo ng letter. Welcome sa Dear Diaries. Kayo po ay nakatutok sa 96.7 Destiny Radio. Kapiling kasama, makulit at cute mong papa, ang DJ ng ingay. Grabe. Ay, my name is Papa Del and welcome to Dear Diaries. Magbasa na tayo ng letter. Sabi niya dito, pet peeve ko po, yung mga taong hiram ng gamit. Aba, nagagalit siya guys pag hinihiraman ng gamit. Ano kayang istorya ngayon? Ano kayang hinaing ng ating letter sender? Atin ang basahin. Sabi niya dito, hello Papa Del. Itago mo na lang ako sa pangalang Archie, isang student. I-share ko lang itong inis ko sa kaibigan ko. Iyo na lang. Punong-puno na kami ng inis dito. Hawag mo ng dagdagan. Yung inis nitong kasama ko dito, itinapon na sa akin. Itinapon na sa akin, ha? Dadagdagan mo din? Gusto mo ding i-share din sa akin? Ayoko na! Kuya Boyet. Ayoko na, Kuya Boyet. Ikaw na dito. Inis daw siya sa kaibigan niya. Nanghiram ng hiram. Tapos, hindi marunong magbalik. Aba. Nakakainis nga naman yan, mga ka-Destiny. Diba yung hihiram sa'yo ng gamit. Tapos, hindi naman ibinabalik. May mga ganyan talaga tayong kaibigan. Ha? Tuloy natin. Sabi niya dito kasi, ganito ang kwento. Hindi ako madamot. Sabi niya. As in, hindi ka madamot pero naiinis ka pag nagpapahiram. Isa ka pa, para kang yung orasan ko dito, naguguluhan ako sa'yo eh. Charot, napipindot na naman si Anger. Hindi ako madamot, as in, nagpapahiram ako always ng mga gamit ko. One time, meron kaming gagawin sa school. Di, husto talaga ako magdala ng gamit. Ay, ang lalim nung Tagalog mo na, husto na. Sabi niya dito, kompleto, like rulers, technical pens, pang-render, lahat. Sabi niya. Pero para hindi ako mamroblema sa mga gawain sa school, di ba? Siya nga naman, tama na, may point ka naman doon. So, meron kaming tropa, kasama siya sa circle of friends namin. Lagi siyang si Hiram. Nararamdaman ko na agad yung inis mo.
Hiram ng ganto, hiram ng ganyan. Kahit ballpen be, hihiramin para lang makapag-quiz. Di ko alam kung anong dala niya parang laging wala kahit may bag siyang dala. Ano daw? Di ko alam kung anong dala niya, parang laging wala kahit may bag siyang dala. Okay. May ganun tayong mga kaklase talaga. Hiram ng ballpen pag magki-quiz, di ba? Tapos ending, mas mataas siya sa'yo. Yun yung nakakainis. Okay lang magpahiram ng ballpen di ba? Okay lang magmamigay ng papel, magpahiram ng ballpen, di ba? Tapos pag bilangan na ng score, mas mataas siya sa'yo, nakakainis. One time, humiram na naman sa akin ng kung ano-ano. Sa akin, walang problema. Go lang. Basta kako, ibabalik niya. Ending, kung saan ng lupalop nakarating yung mga ruler and all na hiniram niya. Siya pa yung galit nung tinanong ko sa kanya. Sabi niya, binalik na daw niya hanggang sa nawala na. Eto na tayo. Magsusuper saiyan na to si Archie. Paano ba mag-say no sa mga ganitong tao without offending them? Nasa circle of friends namin siya. Masarap siyang kasama sa tropa. Pero pagdating sa ACADS, nakakainis na. Laging nakaasa sa katabi. Pa-help po. Thanks, Archie. Ba't parang kasalanan ko? Bakit kailangan po problemahin ko yan, ha? Ang dami ko ng problema sa buhay, Archie. Charot, bidharot. Habang nag-ano ko, nag-stuck ako sa Facebook, ang pangit ng itsura. Okay na, nagbalik na. Humina yung internet. Okay, Archie, balikan kita, Archie, ha? O, eto. Sabi ko naman before pa, meron tayong 3 uri ng kaibigan na dapat nating iwasan. Meron tayong 3 kaibigan. Kung kaibigan ba sila matatawag, di ba? Yung number 1 na kaibigan, ang tawag sa kanila ay the takers. Yung number 2, the drainers. And then the number 3 na kaibigan dapat mong iniiwasan is the destroyers. Ito kaibigan mong ito, si Hiram, siya yung number 1, the takers. Kasali siya doon sa mga ganun type ng kaibigan. So ito yung 3 type na kaibigan dapat mong iwasan. Bakit? Diba? Kasi toxic silang 3. Diba? Yung the takers, yan yung kaibigan mo. Bakit? Kasi kuha ng gamit sa'yo. Diba? Takers nga kuha sila ng kuha. Explain natin muna yung dalawa. Diba? Yung the drainers. Ang the drainers na type ng friends na dapat mong iwasan. Kaya mo sila dapat iwasan kasi ito yung mga type ng kaibigan na madidrain ka. Alam mo yon, yung lahat ng lumalabas sa bibig niya, lahat ng kinikwento niya sa'yo, lahat negative, walang positive kahit ano whatsoever. Siya yung tipo ng taong ang saya-saya niyo sa loob ng kwarto, lahat kayo magkakaibigan nagkikwentuhan. Pag siya pumasok na tapos bigla siya nagkwento, wala na. Lahat kayo, either kayo bad trip lahat, diba? Lungkot kayong lahat, ganon. May ganon, ito yung mga tao na mahilig manira ng inyong kapwa. Tapos kayo, magagalit na din kayo dun sa taong. Di ba yung nahahatak niya yung nahahatak niya yung emosyon nyo. Nahahawa kayo ng emosyon. The drainers yun. So, madidrain ka doon ng bonggacious, di ba? Yung number 3, the destroyers. Ito yung mga bad influence na kaibigan. So, kunyari, estudyante ka pa lang. Meron kayong quiz kinabukasan, meron kayong exam kinabukasan, and ikaw, nag-aaral ka, nagre-review ka, tapos bigla siyang magchat-chat sa'yo, bigla siyang pupunta sa'yo, bigla siyang magsasabi ng, uy, tara sa bar, or uy, tara mag-party tayo. Yan. Sila yung destroyers, yung mga pariwara ang buhay. Yung mga pariwara ang buhay, tapos idadamay ka. Kailangan yung buhay mo, pariwara ka din, ha? Huwag ka nang mag-aral. Hindi masaya mag-aral, di ba? Ang pag-aaral ay nakakapagod, di ba? Mag-ano na lang tayo, let's have some fun. Come on. The destroyers. Sila yon. And then yung the takers, yan yung number 1, the takers. Ito yung kaibigan mo. Bakit sila dapat iwasan? Ang mga the takers, ito yung mga tipo ng taong walang pakialam sa space mo. Walang pakialam sa mga pangangailangan mo. Halimbawa, pupunta yan sa'yo ng gabi. Pwede yung mga the takers, aabalahin ka sa gabi para humiram ng gamit
tapos hindi nila ibabalik yung gamit. Either ibabalik nila ng sira na, o hindi nila ibabalik at all. Diba? Yan yung mga the takers. Kuha ng mga bagay-bagay sa'yo. Ikaw naman, diba, bigay ka naman ng bigay. Sa kadin eh. Sinasanay mo eh. Diba? Alam mo na kay Sydney. Hi, Sydney! Hi, kambal! Kambal ko to eh. Si Ma'am Flores, tinatawanan lang ni Ma'am Flores yung mga ina-advise ko dito. Diba? Saya-saya ni Ma'am Flores. Sana all. O, di yun na nga. So ito, dapat mong iniiwasan itong mga kaibigan na to. Itong mga the takers. Even though masaya silang kasama sa tropa, di ba? Kung nadadamage ka doon sa ginagawa niya, di ba? Natotoxican ka doon sa ginagawa niya. Di ba? Cut them off. Let them. Hayaan mo sila. Di ba? Dami pa dyan na masaya kasama sa tropa. Di ba na hindi ka inuubos? Di ba yung mga the takers uubusin ka nila eh. Ito din yung mga yung mga tipo ng, buti nga hindi pa siya yung ganong kalala na hiram ng hiram sa'yo ng pera. The takers din yun. Ginagawa kang ATM. Ay, babayaran ko bukas. Diba? Babayaran ko next week, wala pa lang akong pera. Diba? Pakiintay lang kineme, ganyan. Uubusin ka nila, so dapat mo silang iwasan. And that's okay, na iwasan sila. Pero sabi ko nga, di ba, pwede kang umiwas sa mga kaibigan nang hindi ka nagpapaliwanag. Pero mas maganda, alam niya kung bakit ka iiwas. Di ba? Bakit ka bakit mo sila ika-cut off? Kasi ito paano ba mag-say no sa mga taong ganito without offending them? Walang way. Kailangan mo silang ma-offend. Ikaw nga na-offend ka, may pakialam ba sila? Di ba? Na-offend ka nga sa ginagawa niya eh. Diba? Kung siya wala siyang pakela, ma-offend ka, ikaw din, diba? Return the energy. I-cut off mo siya ganyan, tapos sabihin mo sa kanya kung bakit. Kasi ikaw kasi hiram ka ng gamit, tapos di mo binabalik. Oh, diba? Ganon sabihin, diba? Tingnan ko lang kung manghiram ulit. Pag nanghiram ulit sa'yo, sabihin mo, no. Ganon. Uy, pahiram nga ako ng ruler. Sabihin mo lang ay hindi mo kasi binabalik. Nawala mo na yung ibang gamit ko. Ay, ito bagay hindi libre. Diba? Minsan kasi ganun tayo eh. Ayaw nating sabihin yung ating nararamdaman. Ayaw nating ipakita na tayo ay na-offend. Ayaw natin ipakita na hindi tayo okay sa isang bagay. Just because ayaw natin ma-offend yung ibang tao. Diba? Paano naman yun? Maubos ka, di ba? Ang bait mo naman. Kung ikaw bumibili ng gamit mo, tapos pinapahiram mo, tapos iwawala niya. Di ba? Ang bait mo naman. Paano kung mga magulang mo yung bumibili ng gamit mo? Di ba? Ang bait! Sabi mo lang sa kanya, sis, yun. Hindi mo na siya pahiramin ng gamit. Kasi, or pahiramin mo for the last time. Sabi mo, okay, last time na ito, pag ito winala mo ulit, pag hindi mo ulit ito ibinalik, hindi ka na pwedeng humiram sa akin. Diba? Bigyan mo ng ultimatum, diba? Sabi ni Sydney dito, best friend, di matitibag, papadel. Ang tibay, wow! Hindi pala ako matitibag eh. Kuya Boyet, di ako matitibag. O Archie ha, ganun mag-say no. You have to say no. You have to be firm. Kasi kung hindi ka mag-say no, ay, sino magsisay no? Ako. Paano? Paano yun? Di ba? Yun na lang sabihin mo, sige, magpahiram ka ng gamit, go lang. Sabihin mo lang, it will be the last time kung iwawala niya ulit, kung hindi niya ibabalik. Di ba? Kailangan niya malaman eh. Di ba? Ang tunay na kaibigan daw ay hindi natatakot magsabi ng, punahin ang kanilang kaibigan. Di ba? So kung tunay kang kaibigan sa kanya, sabihin mo, di ba? Ayun lang, wala lang, na-share ko lang. Okay, next. Si Elise dito, hello daw. Hello! Hi, Elise! Kumusta ka na? Ay, naglalabasan, Kuya Boy, yung mga dati kong fans. Bakit ngayon lang kayo, ha? Galit. May tampo.
Ay, naku, ang ating oras, 10:19 in the morning. Maraming salamat po sa mga nakinig pamula kanina hanggang sa mga oras na ito. Muli tayo magkikinigan sa Dear Diaries sa Monday. Pero bukas magkikinigan po tayo ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. This has been Dear Diaries and this has been your DJ. Ang DJ ng ingay, grabe. Ay, my name is Papa Del. Susunod na ang DJ na fashionista, Kuwela at Painlabin ka at ang DJ na mas pogi pa sa boses, mas masarap pa sa kape. That's DJ Bugs and Kuya Carl. Dito lamang sa istasyong pinipili ang saya. Kami po ang 96.7 Destiny Radio. Bye guys! Happy weekends everybody. I love you all. Himwe, 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 himwe! Ay, follow nyo kami sa Facebook ha. Follow nyo kami sa YouTube and sa lahat ng social media. Sa TikTok. Follow nyo kami sa TikTok. Thank you po sa mga nag-comment sa ating Facebook. Sa mga nakikinig pa rin sa oras ito, huwag kayo lilipat ha. Pag lumipat kayo, wala kayong kiss sa akin. Love you all. Mwah, mwah, mwah. Saya lang.